Mga opisyal ng Chinese Embassy, mga tol, no, pinalalayas dito sa ating bansa kung hindi daw nila rerespetuhin ng ating mga karapatan. Nako po, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating panibagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So merong balita tayong nasagap dito sa DZRH News Television. Sabing ganon mga tol dito sa report na ating panonoorin at bibigyan ng reaction video ayon kay Senator Erwin Tulfo. Yan ha. Mga opisyal ng Chinese Embassy pinalalayas kung ayaw respetuhin ang ating mga karapatan, sabing ganun. Si Senator Erwin Tulfo ang may sabi niyan mga tol ha. Para sa maagang balita, ito na. Pag-usapan natin to mga tol. Kung ikaw ang tatanungin, pabor ka ba doon sa sinasabi ni Senator Erwin Tulfo? Comment ka dyan sa ibaba. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 250,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. So kung naaalala ninyo mga tol, etong mga nakaraan ay mainit ang nagiging sagutan ng mga opisyal ng China at mga opisyal ng ating bansa. No? Binabantaan pa tayo ng China na doon daw sa mga opisyal, mga uniformed personnel ng ating bansa na nagpapakalat daw ng kasiraan dito sa China ay magbabayad daw. No? Pero syempre, ito'y ipinagtatanggol natin at ito'y ipinagtatanggol din ng DND, pinagtatanggol. Ito, napanood natin nung nakaraan si Professor Renato Castro. Walang karapatan ng China na pigilan ang karapatan ng Pilipinas na ipaglaban ng ating soberanya. Kasi nga, kahit saan mo tignan, kahit bali-baliktarin mo ang sitwasyon mga tol, nasa tama talaga tayo, nasa mali talaga sila. Bakit? Kasi ayon sa UNCLOS, ayon sa 2016 Arbitral Award mga tol, ayon sa international law, ang Pilipinas ang may jurisdiction dito sa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. At ang China ang nang-aangkin, hindi ang Pilipinas. No? So ngayon, panoorin natin tong balitang ito kung saan ay sinasabi nga rito ni Senator Erwin Tulfo na dapat daw umalis ang mga opisyal ng Chinese Embassy kung hindi sila re-respeto, no, sa karapatan natin. No? Panoorin natin to. Pilipinas! Ang opisyal ng Chinese Embassy pinalalayas kung ayaw respetuhin ang ating mga karapatan. Detalye ng balita mula kay Raymond Paz, Saris 28. Raymond, good morning. Anong uri ng karapatan? Eto, linawin natin mga tol. Karapatan ng ating bansa, karapatan ng ating mga opisyal mga tol. 'Di ba? Nasabihin, no, ikalat, ipaalam sa ating mga Pilipino, mga tol, kung ano yung totoong nangyayari dyan. China ang bully, China ang nanghaharas, yung mga barko natin, hinahabol, yung mga barko ng ating mga mangingisda, tinatakot. Pero para sa China, mga tol, yun ay maling impormasyon. Yun ay kasiraan sa China. Hindi daw nila ginagawa yun. Bagkos, nitong nakaraan nga, mga kapatid, naglabas pa sila ng video na sinasabing nag-aalok lang daw sila ng assistance doon sa ating mga barko, doon sa ating mga bangka rather, no? Kasi hindi naman talaga mga barko 'yun, mga bangka 'yun. Pero ang inilalabas daw na balita rito sa Pilipinas, hinaharas daw nila yung mga mangingisda natin. Well, kahit naman anong gawin nilang pangbabaliktad doon mga tol, ang tanong, anong ginagawa nila sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas? Pero ayon sa kanila, syempre malinaw din nilang sinasabi na territorial waters daw 'yon ng China. Anumang oras ay maaaring lumayas ang mga opisyal ng Chinese Embassy na ayaw kilalanin ang ating mga karapatan bilang isang bansa. Ito ang deklarasyon ni Senator Erwin Tulfo matapos kondenahin ng Chinese Embassy ang pahayag ng ilan nating mga opisyal hinggil sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Nako, eto makakasagot ng sagot to. Kasi nagsalita na si Senator Risa Hontiveros, sinagot ng Chinese Embassy. Nagsalita si Senator Kiko Pangilinan, sinagot ng Chinese Embassy. Mga tol, sino pa ba mga nagsalita? Diba? Eto, nagsasalita na rin si Senator Erwin Tulfo. Malamang sa malamang, sasagutin din to ng Chinese Embassy. Again mga tol, eto mga binabanggit nating personalidad, mga senator, hindi nyo sila kailangan gustuhin bilang sila.
Diba? Ang kailangan yung dinggin, yung mensahe nila. Ang kailangan yung dinggin kung ano ba yung sinasabi nila. Kung para ba to sa Pilipinas o para sa kung ano man. Diba? Sabihin natin, meron silang personal agenda. No? Sabihin natin, ito'y bilang... Alam nyo na kasi mainit ang usapin ngayon sa West Philippine Sea. Baka na kumukuha lang sila ng simpatya sa mga Pilipino. Pero regardless man kung ano yung personal agenda nila, ang tanong, tama ba yung sinasabi nila? Diba? Yun ang papakinggan nyo, hindi yung mga kung sino yung nagsasalita. Kasi minsan nagiging bias tayo pag ganun diba? Porket ayaw mo si Senator Tulfo, porket ayaw mo si Risa Hontiveros, porket ayaw mo si Kiko Pangilinan, wala ka nang pakialam doon sa kanyang sinasabi, doon sa kanilang sinasabi. Well, since naman tayo ay lagi nating binibigyan ng reaksyon itong West Philippine Sea, kahit na ang nagsasalita ngayon medyo sumablay nitong nakaraan dahil doon sa kanyang bendalo, diba, issue, sasang-ayunan ko pa rin siya rito. Bakit? Kasi ang pinaglalaban natin dito, mga tol, yung karapatan natin bilang mga Pilipino pagdating sa usapin ng soberanya. Ayon kay Tulfo, walang karapatan ng mga opisyal ng Chinese Embassy na sitahin ang ating mga opisyal na nagsasalita tungkol sa pangangamkam ng China sa ating mga teritoryo. Kasi totoo naman Diba? Totoo naman Lahat yun, mga tol, documented lahat yun. Lahat na mga sinasabit na babalitaan natin, documented lahat yan. Diba? Pero ang para sa China, yun ay mga manufactured daw. Diba? Yun ay orchestrated. Diba? Lahat yun mga tol, puro bintang lang sa atin. Asan ang patunay nilang orchestrated yan? Asan ang patunay nilang manufactured lang lahat yan? Una nito'y sinita ni Chinese Embassy Deputy Spokesman Go Wei, si Commodore J. Tariela, ang spokesman ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, nang ipinakita ang isang Artificial Intelligence o AI-generated video ni Chinese President Xi Jinping na galit at ipinapakita ang kanyang lakas na may hawak na bangka at may bandira ng Pilipinas. Galit na galit sila doon sa caricature image na yon, mga tol. Which is yun ay illustration para ma-illustrate, para mas makita natin, mas ma-visualize natin, mga tol, kung ano yung ginagawa nila, which is totoo, mga tol. Biruin mo naman, napaka-pobreng mga mangingisda, ang liliit na mga bangka, tapos wina-water cannon nila. Ang tanong, wala bang alam si Xi Jinping doon? Wala ba siyang kumpas doon? Wala ba siyang utos doon? Diba? Lahat yan kontrolado ng CCP. Para sa Chinese Embassy, hindi lisensya ang freedom of speech para siraan ang leader ng ibang bansa. Ngunit git ni Tulfo, kung hindi gusto ng mga opisyal ng Chinese Embassy kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, ay maaari silang lumayas anumang oras. Ang problema kasi sa kanila, mga tol, wala sila masyadong kalayaan magsalita doon. Kapag ka nagsalita ka doon kontra sa iyong mga namumuno, may paglalagyan ka. Ngayon nga, mga tol, may mga balita ngayon Eto, papakita ko sa inyo. Bahagya lang to, hindi naman natin papanoorin papakita ko lang. Eto ngayon, mga tol, meron daw mass collapse of China's army. She has no one left to trust. Yung mga matataas, mga general, mga matataas na nakaposisyon dito sa kanilang militar ay pinagsisibak na. Yung iba malamang namumukaan ninyo rito, mga tol. Pero mga sinibak na, mga dalawa na nga lang silang natitira, Xi Jinping at saka itong isa. So ganyan ang nangyayari sa kanila ngayon. So meron silang malakihang pagtatanggal o malaking pagsisibak ng mga top general dun sa kanila. So balikan natin dito, mga tol. Dito sa atin, sa bansa natin, meron kasi tayo ritong demokrasya. Meron tayo ritong freedom of speech. Ultimo, mga Pilipino, mga tol, binabati ko si PBBM, binabati ko si Sara Duterte, binabati ko si Senator Tulfo, Risa Hontiveros, lahat, mga tol Diba? Meron tayo kasi ritong malayang pahayag. Pero ayaw ng China yon. Ayaw ng China yon, mga tol. Kaya yung sa kanila ginamit, yung ganong uri sa atin, mga tol, ay galit na galit sila. Bad trip sila, mga tol. Bahay natin ito at sarili natin ang ating mga patakaran. Ang freedom of speech ay nakapaloob sa ating saligang batas. Diba, yung One China principle nga, gusto nilang sa atin ipasunod sa atin Gusto nilang sundin natin, gusto nating kilalanin yung One China principle, One China policy. One China policy yun policy nila yun, pero gusto nila sumunod tayo dun. O edi nandirito sila sa loob ng bansa natin, sumunod sila. Diba? Mga patakaran, ang freedom of speech ay nakapaloob sa ating saligang batas.
Dagdag pa ng Senador, palibhasa ay walang freedom of speech sa China, ikinukulong ang mga kritiko, pinatatahimik ang media at kontrolado ang opinion doon. Payo ni Senator Erwin sa mga opisyal ng Chinese Embassy, kung gusto nilang sila ay respetuhin, dapat ay marunong din silang respeto. Kaso ang usapang respeto mga tol is hindi ata nag-e-exist sa kanila kung ang pinag-uusapan is yung interest. Bagamat sinasabi na nga ng international law na yung pinag-iinteresan nilang teritoryo ay hindi kanila, pinipilit pa rin nila yung interest na yon. Ngayon, ang gusto nila, magkaroon daw tayo ng dialogo. Eto, pakita ko sa inyo mga tol. Eto, sabi rito, nananawagan si bagong Chinese ambassador to the Philippines. Teka, lakihan natin para mas makita ninyo. Yan. Jing Quan ng dialogo sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Jing, layon niyang makatulong sa pagpapatatag ng ugnayan ng China at Pilipinas at isulong ang maayos na pag-uusap sa mga umiiral na issue, kabilang ang mga usaping teritoryo. Aniya, may kakayahan ang dalawang panig na resolbahin ang mga tensyon sa pamamagitan ng dialogo tulad ng ginawa ng China sa iba nitong mga kapitbahay sa bansa. Ang pagkakaiba lang mga kapatid ng sinasabi niya, 'di ba, na nagawa daw ng China na resolbahin ang mga issue nila sa ibang mga bansa mga tol. Yung ibang mga bansa mga tol, nagpapakontrol na lang sila. Sa atin mga tol, ang gusto ng China, kilalanin natin yung kanilang 10-dash line. Ang gusto ng China, kilalanin natin na yung West Philippine Sea o etong Bajo de Masinloc ay parte talaga ng kanilang teritoryo. At kalimutan na natin yung ating ikiniklaim, yung ating iginigiit na yan ay bahagi ng West Philippine Sea. Paano tayo magkakaroon ng maayos na dialogo mga tol kung sa umpisa pa lang hindi na nga sila maayos kausap? Diba? Paano tayo magkakaroon ng ganong klaseng dialogo? Sa ating saligang batas, mga opisyal natin, ang ating freedom of speech ng simpleng katotohanan na ang Pilipinas ay ating bansa at hindi sa kanila. Ito si RH. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Sabi ni Senator Erwin Tulfo, kung hindi kayang igalang, irespeto mga tol nitong mga Chinese na to o mga opisyal sa Chinese Embassy ang karapatan natin sa malayang pamamahayag, sa malayang paghahayag, di ba? Umalis na lang sila rito sa ating bansa. No, ano masasabi ninyo diyan? Comment kayo sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.